Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello Grade 9! Last time, pinag-usapan natin ang pagiging matalinong mamimili. Ngayon naman, level up tayo. Alam na natin ang rights natin bilang consumer. Pero ang tanong, may batas ba talagang nagpoprotekta sa atin kapag naloko tayo? So spoiler alert! Yes! Kaya ngayong araw, aalamin natin kung anong batas at ahensya ang pwedeng maging kakampi natin bilang mamimili. Tandaan, hindi kailangan maging lawyer pagkatapos ng klase ha. Ang importante, alam nyo kung anong proteksyon ang mayroon kayo kapag bumibili. Online man ito o mall, sa sari-sari store o kahit sa school canteen. Kaya, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayang pampagkatuto na isusulong ang mga karapatan at mga tungkulin ng isang mamimili. Mga layunin. Natutukoy ang mga batas at ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga karapatan ng mamimili. Nakagagawa ng payak na presentasyon na nagpapakita ng mga batas at ahensyang nagbibigay proteksyon sa mga mamimili. Napahahalagahan ang pagsunod sa mga batas at paggalang sa mga karapatan at tungkulin ng mamimili. Heads up! Bago tayo mag-lesson proper, tingnan muna natin kung may consumer instinct na kayo. Maglalaro tayo ng legal o illegal. Parang red flag or green flag. Pero, pang consumer edition. Ready? Narito ang scenario number 1. Sariwa at malinis ang pagkain sa kantin. At kapag may problemang nangyari dahil sa pagkain, inaako nila ang responsibilidad. Legal o illegal? Think muna bago sumagot. Is it green flag or red flag? Correct! Legal. Responsibilidad ng nagtitinda na siguraduhing ligtas ang produktong ibinebenta. Parang kapag bumili ka ng milk tea, ang expectation mo hindi lang masarap, kundi safe din. Hindi pwedeng bahala na kung sumakit yung tiyan mo. Next, bumili ka ng notebook. Nakalagay sa shelf 25 pesos. Pero pagdating sa counter, biglang 35. Yun ang plot twist. Tapos, wala ring malinaw na price tag sa ibang items. Legal ba o illegal? Anong sagot? Ang tamang sagot ay illegal. Kaya naman, importanteng tingnan ng price tag. Hindi pwedeng parang online seller na 99 pesos daw sa post, tapos pag checkout mo, 299 pala. Dapat malinaw ang presyo para makapagdesisyon ng tama ang consumer. Next scenario. Ang sabi ng seller, Original to! Legit!
Pero, imitation pala. Parang umorder ka ng branded shoes dahil sabi sa live selling, Authentic! tapos pagdating, ibang universe yata galing. Legal ba o illegal? Of course, illegal. Hindi maaaring magsinungaling ang seller tungkol sa produkto. Kung Class A, sabihin mong Class A. Kung imitation, sabihin mong imitation. Hindi yung fake na nga ang product, fake news pa ang description. 'Di ba? Next, gumagamit ang tindahan ng tamang timbangan at kilogram o gram ang ginagamit sa pagsukat. Regular din chinecheck kung tama ba ang timbang. Legal ba o illegal? Siyempre legal. Dapat standard ang measurement. Kasi imagine, bumili ka nga ng 1 kilong mangga pero 800 grams lang pala. Hindi pwedeng close enough. Pera mo yon, kaya dapat tama rin ang timbang. Next, may gamot na kailangan talaga ng reseta ng doktor. Pero, binentahan ka pa rin kahit wala kang prescription. Legal ba o illegal? Anong sagot? Correct! Illegal. May mga gamot na hindi basta-basta iniinom dahil maaaring makasama kapag mali ang paggamit. Kaya hindi porket nakita mo sa TikTok na effective daw, bibili at iinumin mo na agad. Health muna bago trend. Napaka-very good nyo naman! Based sa game natin, napansin nyo na maraming ginagawa sa pagbebenta na may legal na basehan. Ngayon naman, kilalanin natin ang ilang batas na ginawa para protektahan tayong consumers. Kaya, let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Ating tatalakayin ang mga batas para sa proteksyon ng mga mamimili. Ang Artikulo 1546 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Class, dapat nating tandaan na pananagutan ng seller ang mga sinasabi niya tungkol sa produkto. Halimbawa, nagbebenta yung kaklase mo ng power bank at sinabi niya, 10,000 milliampere per hour ito. Ito yung sukat ng battery capacity. at syempre, yun yung original. Hindi pwedeng pagkatapos niyong bumili ay sasabihin niya na Joke lang pala yung description. kapag nagbigay ng claim ang seller para mahikayat kang bumili, may responsibility siya ron. Kaya tandaan, hindi dapat puro sales talk. Dapat may katotohanan ang sales talk. Next, Artikulo 2187 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Tungkol naman ito sa pagkain, inumin at cosmetics. Alam niyo ba, class? May pananagutan ang gumagawa o nagpoproseso kapag may sangkap na nakakasama sa consumer? At very relatable ito sa skincare. Kunwari, bumili ka ng product na may claim na safe. Pero, may mapanganib palang ingredient na hindi maayos na idineklara. Hindi naman pwedeng sabihin ng manufacturer na Bahala ka na, nabili mo na eh. may pananagutan ang gumagawa.
Artikulo 187, Binagong Kodigo Penal. Ito naman yung labeling at packaging. Bawal ang maling impormasyon sa label o packaging. Halimbawa, ang nakalagay 500 ml, pero 300 ml lang pala. O kaya nakalagay chocolate cookies, pero ibang product pala ang laman ng kahon. Ang packaging ay hindi design lang. Nagbibigay din ito ng importanteng impormasyon sa consumer. Artikulo 188 at 189, Binagong Kodigo Penal. Class, para naman ito sa maling karat ng gold, silver, at iba pang precious metals. Halimbawa na lang, bumili ka ng necklace dahil ang sabi 18K gold. Siyempre, ibang presyo niyan. Tapos, nang ipacheck mo, hindi naman pala totoong 18K. Hindi pwedeng aesthetic lang kasi yung label na 18K. Kapag pera at kalidad ng usapan, dapat accurate. Next ay ang Republic Act Number 3740. Ipinagbabawal ang pag-advertise o pag-display ng huwad o peking produkto. Applicable na applicable to sa online shopping. Kaya, hindi porket maganda ang picture, may maraming hearts, at may limited stock, ay check out agad. Check seller, reviews, description, at authenticity. Hindi lahat ng trending, trustworthy. Next ay ang batas sa price tag. Madaling tandaan, price tag. Ang retail products ay dapat may malinaw na presyo. Bakit? Siyempre, para hindi hulaan ng presyo at hindi ito basta mabago, depende kung sino ang bibili. Imagine, bumili ka ng ballpen. Sa kaklase mo, 10 piso yung price. Pero sa'yo, 20. Kasi daw, mukha ka raw may allowance. Aba, unfair naman yun. Ang sumunod ay ang Atas ng Pangulo bilang 187 o Presidential Decree Number 187. Dito naman, metric system ang standard na ginagamit sa pagsukat. Gram, kilogram, liter, meter at iba pa. Kaya kapag bumili ka ng 1 kilo ng chicken, pare-pareho ang meaning ng 1 kilogram. Hindi pwedeng may sariling version ng kilo ang bawat tindahan. Next ay ang Republic Act Number 623 naman. Tungkol ito sa paggamit ng mga lalagyan gaya ng bote, drum, bariles, galon o tangke. Hindi maaaring gamitin sa ibang layunin ang rehistradong lalagyan nang walang pahintulot ng gumawa. Simpleng idea lang, class. Example, may mga lalagyan na hindi basta pwedeng gamitin kung saan-saan dahil maaaring magkaroon ng problema sa kaligtasan, ownership o maling paggamit. Republic Act Number 1556. Ayon sa lesson natin na to, kailangan maiparehistro ang mga panindang baboy, baka, manok at isda. Bakit importante ito sa consumer? Dahil pagkain ang pinag-uusapan. Hindi lang dapat mukhang fresh. Mahalaga rin na may sistema para masiguradong ang produktong binebenta ay dumaan sa tamang proseso. Republic Act Number 3452. Tungkol naman dito sa National Grains Authority.
Layunin nitong mamili ng mga butil gaya ng mais at palay mula sa farmers upang maipagbili sa tamang halaga. Dito, makikita nyo na ang consumer protection ay hindi lang tungkol sa reklamo. May connection din ito sa supply at presyo ng pangunahing pagkain. Republic Act Number 4729. So class, balik naman tayo sa gamot. Ipinagbabawal dito ang pagbebenta ng regulated medicines nang walang prescription ng doktor. Reminder, kapag may sakit, huwag mag-self-medicate. Dahil lang sabi ng sa comment section, effective yan. Trust me bro. Mas reliable pa rin kapag tamang health professional, di ba? Next naman ay may pananagutan ang nagtitinda ng gamot o lason kapag sira ang lalagyan. Halimbawa nito, bibili ka ng chemical products tapos leaking ang container. Hindi yan sasabihin ni seller, tapan mo na lang pag-uwi. Safety issue yon. Ngayon, alam na natin ang ilang batas. Pero kapag may problema, kanino kaya tayo dapat lalapit? Una, Department of Trade and Industry o DTI. Sa lesson natin ngayon, tinitingnan nila ang safety at quality ng products at mga bagay gaya ng tamang timbang, warranty at price tag. Halimbawa, bumili ka ng appliance, may warranty. Pero ayaw i-honor ng seller kahit pasok naman sa conditions. Isa ang DTI sa mga ahensyang dapat nating malaman. Next ay Department of Health o DOH. Mas madaling tandaan kapag ang usapan ay health-related products. Isipin natin si DOH. Kabilang dito ang kaligtasan, kalinisan, at tamang label ng pagkain, gamot at cosmetics. So, kung may skincare, medicine, or food product na questionable, health concern na yon. Ito naman ang Department of Agriculture o DA. Sila ang konektado sa agricultural products at kabilang sa pagtingin sa quality, labeling, at packaging ng mga to. Pag sinabing agriculture is equals to DA. Kapag crops, livestock, at iba pang agricultural products, DA ang madaling i-associate. Next ay ang Energy Regulatory Commission o ERC. Tumatalakay ito sa mga reklamo o usaping kinalaman sa langis at LPG. Para hindi kayo malito, ERC is equals to energy. Kapag energy-related concern, yan ang keyword nyo. And last but not the least, National Consumer Affairs Council o NCAC. Ito naman ang nangangasiwa sa ugnayan ng government agencies at private organizations tungkol sa consumer rights. At ngayon, maraming ahensya ang may social media pages. Convenient yan dahil mabilis tayong makakapagtanong at makakapag-report. Pero reminder, gamitin ng responsable. Hindi yung dahil bad trip ka lang sa seller, ipopost mo agad lahat ng personal information niya. Bad yun. Ngayon naman, opinyon nyo ang kailangan ni teacher. Sang-ayon ka ba na sapat na ang mga umiiral na batas at ang paggamit ng social media pages ng mga ahensya upang lubos na mapangalagaan ang karapatan ng mga mamimili
Sa kasalukuyan, pangatwiranan ang iyong sagot. Alright, tapos na ang information overload. Tingnan natin kung may na-retain. Kaya, hands-on muna tayo. Practice lang to para makita natin kung anong kailangan pang balikan. Mas madaling matandaan ang lesson kapag naiuugnay natin sa real life. Hindi yung minememorize lang ngayon tapos bukas naka-clear cache na sa utak. Bakit mahalagang mayroong mga tiyak na batas at ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga mamimili? Kayang-kaya niyo yan. Sagot na! Class, tandaan, hindi kailangan na memorize nyo lahat ng Republic Act number ngayon. Mas importante muna na gets nyo ang purpose. Kaya, check natin kung solid ka na dito. Paano mo maipapakita ang pagiging responsableng mamimili sa iyong pang-araw-araw na buhay gamit ang iyong mga natutuhan ngayon? Sagot na! Okay, assessment time! 5 items lang to. Basahin ng mabuti dahil hindi lang memory ang kailangan. May mga situation din kayong kailangang i-analyze. Good luck!